Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang linggong ito ay tinatawag na Litare o sa wikang Latin at ang ibig sabihin ay magalak. Mga kabatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Bagaman sila'y paulit-ulit na tumalikod sa kanya, naging tapat pa rin ang may kapal sa kanyang pangako.
Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na yon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalipin ninyo sa Ehipto." Samantalang nasa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho, ang mga Israelita. Ipinagdiwang nila ang Paskwa noong hapon ng 14 ng unang buwan. Kinaumagahan, araw pa rin ng Paskwa, kumain sila ng mga pagkaing inani nila sa lupaing yaon, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagkakain nila ng pagkaing inani sa lupaing yaon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya't mula ng taong iyon, pagkaing inaani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin dinig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa kanyang sarili ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo,
ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway. At hinilang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya binilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harap ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang mga iskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain, taglay ang buo niyang kayamanan. At dooy nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.
Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya. Sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo na ng ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay. Ika-4 na linggo. Papalapit na tayo ng papalapit para sa ating pong pagdiriwang ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magsaya ka naman. Ano bang ikinakalungkot mo? Ano bang dahilan ng iyong kalungkutan? Kasi po, ang maging masaya o maging malungkot ay desisyon natin yan. Ha? Yung bang paggising mo pa lang ng umaga, magdidesisyon ka na kung magiging masaya ka ba ngayon o katulad ng dati, katulad kahapon, malungkot ka pa rin. Yung bang kahit na mayroon ka ng sakit na iniinda, kahit sumasakit na mga kasukasuan mo, ikaw pa rin ang pipili kung magiging malungkot ka ba o magiging masaya. Nasa ika-4 na linggo tayo. At ang sabi nga sa panimula ng ating misa, ito ay tinatawag na letare. Sabihin niyo nga po, letare. So ito ay wikang Latin. Sa Ingles, ibig sabihin, to rejoice. Sa Tagalog, magsaya. At yan yung panawagan sa atin, magsaya tayo.
kahit na mayroon tayong mga pinagdaraanan, hindi natin dapat hayaan na mawala ang saya sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo, sa araw na ito yung kwento, no? Halos familiar naman tayo dito, kaya lang hindi natin masyadong pinagninilayan o pinagtutuunan ng pansin ang kwento na malapit sa ating lahat. Ito ang kwento ng bawat pamilya. Ano bang mararamdaman ng magulang kapag ang kanyang mga anak ay hindi nagkakasundo? Ano ba ang nararamdaman ng mga anak kapag ang mga magulang ay nagiging pabaya? Pero tingnan po natin, no? Kasi ang pinanggagalingan ng ating pong kalungkutan, kadalasan nasa pamilya. Pero ang pinanggagalingan ng tunay na kaligayahan natin ay nasa pamilya pa rin. Sa pamilya pa rin tayo uuwi. Anuman ang mangyari, piliin natin ang pamilya. Isa-isahin natin ang konti, no? Sa ating pong ebanghelyo, mayroong isang ama na may 2 anak. Yung bunso, kinuha ang kanyang mana. Pagkabenta ng kanyang ari-arian, nagpakaliwaliw na, nagpakalayo-layo, namuhay ng basta-basta, ginastos ang kanyang pera sa walang kabuluhan hanggang sa maubos ito. At dahil wala na siyang makain, wala na rin siyang kaibigan. Kasi doon talaga, no? Kapag wala ka ng pera, doon mo makikilala kung sino ang tunay na mga kaibigan mo. Subukan mong manglibre linggo-linggo, dadami ang kaibigan mo. Pero masaya ka, di ba? Kasi wow, ang daming kumikilala, ang daming lumalapit, pero ang totoo ay kaya ka nilalapitan ay dahil meron kang naibibigay. Pero sumapit ang panahon, nawala lahat ito sa bunso. Naghirap, nagutom, at doon niya na-realize na mali ang kanyang ginawa. At ang mahalaga doon, yung natuto siya, kung kaya't ninais niyang bumalik sa kanyang ama, magsisi at humingi ng tawad. Nakuha po ba? Okay. Yung sumunod na eksena, nung pauwi na siya, nakita na siya ng kanyang ama. Malayo pa, nakita na siya. Pero ang damdamin ng ama, hindi lungkot, hindi galit, kundi saya. Nagbabalik na ang kanyang anak. At ramdam na marahil nito ang pagsisisi ng kanyang anak. Kung kaya't hindi na sumbat ang isinalubong, kundi yakap. Okay ba tayo? Wala nang sumbat. Basta ang mahalaga ay kung babalik ka, dapat handa ka talagang magsisi. Kaysa minsan kasi may bumabalik, wala lang, parang walang remorse, walang pagbabago, wala lang, kasi wala lang matuluyan, wala lang makain. Pero dito, sa tagpong ito, nakita nung tatay na nagsisisi na ito, kung kaya't tapos na yon. Ama siya, anak niya ito, nangangailangan nito ng pagkalinga. Kaya niyakap, binihisan, ibinalik ang dangal sa anak niyang ito. At ang paanyaya ng ama, maghanda tayo. Magkainan tayo. Magsaya tayo. Dahil nagbalik na ang kanyang nawawalang anak. So, okay pa ba tayo? Okay. Yung pangatlong karakter, yung panganay, na laging nandiyan dyan, tumutulong sa ama,
nagsisikap pa rin, pero hindi niya matanggap na bumalik na ang kanyang kapatid. Kasi para sa kanya, mali ang ginawa nito at hindi na dapat tanggapin. Kaya sinuyo ng ama at iniimbitahang pumasok at makipagsaya. Hindi natin alam kung pumasok siya o hindi. Ang makakasagot lang niyan, ikaw, tayo. Kung tayo ba ito, papasok ba tayo o magagalit lang tayo? Kaya, saan nang gagaling ang kalungkutan natin? Madalas kasi, nag-i-stay tayo doon sa nasaktan ka, doon sa mali ang ginawa niya, nag-i-stay tayo doon sa sakit, doon sa hirap, ayaw nating kalimutan yon. Kaya, yun, mas pinipili natin maging malungkot. Pero bang, no? Kaya nga yung paanyaya, no? Pasok na. Kasi tayo din naman lahat, nagkakasala. No? Ang ginagawa ng Diyos sa atin, pinapatawad tayo. Hindi mo na kinakailangan magdahilan, basta taos sa puso na ikaw ay nagbabalik, tatanggapin tayo ng Diyos. At yun yung kailangan natin matutunan. Kasi pag tayo, no, pag nagkamali, alis ka. Huwag ka nang babalik dito. At pag bumalik, palalayasin. Nung pumasok ba kayo ng simbahan, diyan sa pintuan, ipinamukha ba ng Diyos sa iyo kung ano ang kasalanan mo? Wala. Wala tayong naririnig mula sa Diyos. May maririnig ka mula sa tao, mula sa katabi mo. No? Isusumbat ng isusumbat, ibabalik ng ibabalik. Kung nagnakaw ka, ibabalik yan. Ay, yan, nagnakaw yan dito eh. Hindi nakikita at tinitingnan na buti na lang nagbabalik na siya. Yung pagkakataon, so tingnan mo yung mga bagay na pwedeng magpasaya sa atin kaysa doon sa mga tapos na yun. Hindi naman ina sa atin magalit, malungkot. Pero kung napakatagal na, nadala-dala mo yan, gagawin mong miserable ang buhay mo. Sa mga nangyayari po sa paligid natin, no? Talagang, minsan, makakalungkot lang, no? Kasi maraming Katoliko sumusuporta sa mga gumawa ng mali. Yun yung reaksyon natin, no? Pero sa isang banda, titinan din natin, dahil sa pangyayaring yon, biriyan mo, ang daming tao ang nakuhang magdasal. Diba? Kung lagi lang tayong titingin doon sa, ay, sumusuporta sa kriminal yan eh. Pero pag pinapanood mo, no, ang dami-daming tao na dati hindi nila nagagawa, yung mag-vigil, magsindi ng kandila, magdasal, kahit ano pa man. Pero biruin mo yun, dahil sa pangyayaring yun, dati hindi isang minuto, hindi nakakapagdasal ang mga yan, pero dahil doon, nagdadasal, magdamag. Diba? Kahit sabihin na, ako may mali, pero napapalapit din naman sila sa Diyos dahil doon. Kahit nga yung pinagdarasal, ayaw sa Diyos o ayaw kumilala sa Diyos natin kasi may sariling Diyos. Pero ang mga taong to, lalong-lalo na yung mga Katoliko, wow, yun lang pala ang magpapadasal sa kanila. Yun lang pala yung magpapatawag sa kanila sa Diyos. Laging mayroong magandang nangyayari. Kahit na napakapangit na ng sitwasyon, mayroong magandang na idudulot at nagagawa. Kailangan lang talaga natin matutong tumingin ng mas malawak. Hindi tayo pwedeng maging makitid ang ating mga utak. Pero sana tayo din, matuto tayong kumilala sa ating pagkakamali, humingi ng tawad, at kung may mga tao din na nagbabalik loob, buksan din natin ang mga pinto para nang sa ganon, makapasok din tayo at maging masaya sa kanilang pagbabalik.
Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may katlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kabatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkalingat, mapagpatawad, kami nagbabalik loob ng may galak sa puso sapagkat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamaawain. Habang kami dumadalangin, mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo. Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya, manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Magsumikap nawa ang mga kawani ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga tao nakaranas na matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaang walang hanggan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para sa paghahaing nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay, kalakip ang dalangin amin nawang maidangal, ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Kuspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao sa isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa susunod niya pong pagsisimba, baka pwede ko yung tumulong sa ecology project na magkaroon ng mga halaman sa paligid dahil sobrang init po, no? Hindi natin masyadong binibigyan ng halaga yung mga puno, mga halaman. Kaya ito yung nararamdaman natin. So para po malagyan din natin ng mga halaman yung paligid, yung mga bote, mga basyo, yung bawa ketchup o yung mga garapa, ano, yung mga bote, pwede niyo pong dalhin dito. May lagayan po doon sa may patio. Imbis na itapon, ay pwede po natin maipon at maibenta. At yung pagbebentahan, yan po ang magiging pondo para sa pambili ng mga halaman natin sa paligid. So at least makabawas pa tayo ng tambak ng basura sa inyong mga bahay. So sana po, no, dalhin nyo lang, bitbitin nyo lang po at ilagay po doon sa may patio. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sabisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,